kapatid, nandito naman ako. Bumalik naman ako dito para magbigay ng update, sakit at tinik ng mga kalaban, kaaway ng mga Muslim. Sabi nila, bakit hindi ka mag-lecture Ibrahim ng about Islam or about kay Muhammad, about sa Quran? Sila ang nagsabi, yung mga Kristiyano. Alam ko naman eh, ilang beses na ako, purely Islamic, Hadith, Quran, Life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang ibang masabi nila kundi negative pa rin. Ha? Panglalait pa rin sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paninira pa rin sa Islam, Quran, copy, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedophile, etc. So ngayon, napilitan ako. Sige, bahin ko yung style ko. Hindi na Quran, hindi na Hadith. Mas maganda ipaliwanag itong kamangmangan nila at itong kaignorantihan nga nandiyan sa Biblia. Bakit? Dito ang tatalakayin ko ngayon. Itong nasa Bibliang nasulat sa Hebrews chapter 7 verse 1 to 3. Dahil ito una ang aklat na Hebrews actually mula pa noon hanggang ngayon ay talagang disputed ito, pinagdedebatihan ito talaga na hindi kay Paul ito at hindi alam ang nagsulat. At alhamdulillah, modern scholars today, talagang decided sila lahat sa nagsabi nga hindi nga alam talaga kung sino ang author sa Hebrew. At dito sa Hebrew ay nasusulat, babasahin ko sa inyo mga kapatid. Oh, oh. Dito, basahin ko sa inyo sa Hebrew. Katakataka kasi may tao na sobra pa ni Adan, sobra pa ni Jesus. Di ba si Adan walang nanay, walang tatay? Saan nagmula? Sa puti. Pero masubra pa ito ni Adan. At si Jesus naman may nanay, walang tatay. So babasahin natin mga kapatid. At yung iba nagsabi dito, mali daw ang aking pag-uunawa. Ito'y Tagalog eh. Hindi na kailangan pag-uunawa, hindi na kailangan ng interpretasyon, hindi na kailangan ang meaning, mga kapatid. Dahil Tagalog na nga ito eh. Ah, at walang pasimula ang araw ng ibig sabihin without beginning. Ha? At walang katapusan ang buhay man. Ang ibig sabihin hindi namatay. Maniniwala kayo kapatid? Maniniwala kayo nito? Nandyan na sulat eh. Sige, lunukin ninyo mga kapatid. Huwag mumuyain. Huwag nyo nang baluktutin at huwag nyo nang ipilipit para yung sa isip ninyo ay papasok. Let the Bible speak. Huh? Nandyan, papasabihin natin. Siya mismo ang magsalita ng Bible dahil if you try to explain moral interpretation, okay, kung magaling ka mag-English, ang bakal, pwede mong palambutin ng bakal, pati bato. Ha? Kung magaling ka talaga sa explanation, pati bato, pwede mong palalambutin. Ha? Ang mapait, pwede mong gawing tamis.